Muli sa gabing ito, mga magulang ko at mga kapatid, ang sanglibutang banal na simulain ni How and Rizal, ang Iglesia ng Diyos na buhay, ay muling ipagpapatuloy natin ang ating pong topic upang tapusin po natin sa gabing ito ang tunay na iglesia na ating pong muling dadalhin sa inyo ang series po nito sa aking pagtuturo. Nawa ay inyo pong muling subaybayan ang mga bagay na mahalagang aral na ito po ay dapat po natin na ito'y tanggapin at paniwalaan at higit sa lahat. At ito po ay isang bagay na dapat po natin ito'y bigyan ng pagpapahalaga sa ating pong pananampalataya. Sa pagkakataon na ito, bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagtatalakay, ay muli ako po'y ang iyo pong lingkod na si Monsignor Armando Tamayo Espiritu. Muli tayo po ay babate sa pagkakataon na ito sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga dako na inaabot po ng ating pong pangangaral, lalong-lalo na sa mga kapatid sa iba't ibang mga balangay. Sa lahat ng ating mga balangay o chapters, binabati ko po ang mga nasa Baguio, ang Pangulong Romy Gamit, at gayon din po si Obispo Ronnie Kaninindin. At gayon din po, binabati ko rin po ang mga taga La Union sa panguna po ng ating pong pare dyan na si Monsignor Martin Rituerne. At gayon din po ang Rabon, San Fabian, Pangasinan. Kinukumusta ko rin po kayo, lahat dyan mga magulang ko at mga kapatid. Ang ating pong mga kapatid po sa balangay ng Primicias, Bautista, Pangasinan, sa panguna po ng ating Monsignor dyan na si Ernesto Gatmin. Gayon din po ang ating pong mga kapatid sa balangay ng Santa Ignacia, Tarlac. Musta po muli kayo dyan mga kapatid. Sa mga kapatid po natin na magdadaos din po ng kanilang anibersaryo sa Burgos, San Jose, Tarlac. Kumusta po kayo dyan? At kayo po ay pagpalain nawa ng Ama sa ating pong nalalapit na anibersaryo sa Petsa 29 sa buwan na kasalukuyan. At nawa ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay patuloy na magpala sa inyo upang maisakatuparan po ninyo ang ating pagpapasalamat sa ating anibersaryo dyan. Gayon din po ang mga kapatid natin sa Santa Ines, West Santa Ignacia, Tarlac. Patuloy kaming bumabati. At gayon din po ang mga kapatid natin sa Sison, Pangasinan, ang mga Madriaga family. At gayon din po ang mga kapatiran natin sa lugar po ng Nueva Ecija. Sa mga kapatid po natin sa Karanglan, si Obispo Antonio Emperador. At gayon din po sa mga kapatid po natin na nandyan po sa Laor, si kapatid na Magsanok family. At gayon din po sa Cabanatuan, si Madam Tess. Sa Saragossa po, binabati ko pong lahat kayo dyan sa Hache Romero, sa Del Pilar, at gayon din po sa Macarse, Saragossa, Nueva Ecija. At binabati ko rin po ang mga kapatid po natin dyan sa Calamba, Laguna, sa panguna po ng kapatid na Virgilio Magno. At gayon din po ang mga kapatid natin sa balangay po ng Barangay Sampaguita, Oriental, Mindoro. Kami po ay patuloy na bumabati po sa inyo po mga kapatid. At gayon din po sa lahat ng mga kapatid natin na mga Rizalista sa buong Pilipinas at sa buong mundo po, sapagkat naniniwala po tayo na
ang mga kapatid po natin ay patuloy din po sa kanila pong pananampalataya sa ating amang Hube Rexal sa katauhan po ng ating amang Dr. Jose Rizal. Sa pagkakataon na ito na nais ko po muling dugtungan o ipagpatuloy po natin ang ating pong pagtatalakay tungkol po sa tunay na iglesia. Nabanggit po natin sa nakaraan kung ano ang kahulugan ng bahay o iglesia at gayon din po ang kahalagahan na tayo masanib doon at tayo po ay mapasama sa tunay na iglesia na ito po itinayo po ng Diyos na ang Diyos ang siyang pundador na siya po ang ulo at gayon din po na ito po ay hindi po ayon sa tao sapagkat maliwanag po kung ayon sa tao o ito'y itinayo ng tao, hindi po ito'y magpaprosper o ito po'y magpapatuloy at hindi po ito'y magkaroon ng tunay na kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay nandoon po lamang sa katotohanan. Sa ating pagpapatuloy sa ating topic po na ang tunay na iglesia. Ang tanong po na una natin ngayon sagutin sa ating pagpapatuloy, paano tayo mapapasama sa iglesia ng Diyos na mula sa Jerusalem at ito po ay napunta sa bagong Jerusalem, ang bansang Pilipinas, sa malayong silanganan. Ayon po sa aklat po ni Lucas, Kapitulo 24, basahin po natin sa 47 hanggang sa 49. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kaya alam natin na sa bansang Israel, sa Jerusalem, ay nagbuhat po noon ang pangangaral. Ngunit, napag-aralan po natin sa nakaraan, sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 21:43 ng aklat ng Mateo, ay maliwanag na inalis ng Diyos ang kanyang paghahari sa bansang Israel at kanyang ibinigay sa isang bansang nagkakabunga na walang iba kundi ang ating pinakamamahal na bansa at pinakamamahal ng ating amang Dr. Jose Rizal na ito po ang bansang kanyang pinili, ang bagong Jerusalem. Kaya nga sa kanya pong pagmamahal sa ating bansa, kaya tinawag niya po na ito po ay mapalad na bansa. Kaya mapalad po, lalong-lalo na sa mga nakakakilala o kumikilala sa kanya pong pagka-Diyos. Kaya anong sabi niya? At ipangangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kaya ang sabi niya sa lahat ng mga bansa, buong mundo po ang tinutukoy. Kasama na rin po ang ating buong bansa. At ito po alam natin na buhat sa Middle East, sa Israel, napunta sa Far East. Dito naman po sa bansang Pilipinas ang malayong silanganan. 48. Ano po ang banggit ng talata? Sabi niya, sa mga apostol, kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Sabi niya, at narito, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat, magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Kaya may pangako po ang ating Diyos sa panahon po na Jesucristo na sila'y magsipanatili sa bayan at sila po ay mag-aantay na sila'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. Kaya, kailan po ito'y natupad? Nais ko pong basahin po natin ang aklat po ng mga gawa ng mga apostol. Kapitulo 2, 1 po hanggang sa 4.
Ito po ang katuparan ng pangako sa kanyang mga apostol sa panahon na kanila nakausap po ng Panginoong Heso Kristo. Atin pong babasahin ang talata. Aklat ng mga gawa ng mga apostol or Acts of the Apostle. Kapitulo 2 po, 1 hanggang 4. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ito rin po yung katuparan sa ating binasa sa aklat po ng Esaias, Kapitulo 2. Sa versikulo 5 ay ito po ang sinasabi. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem, sa mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa, sa ilalim ng langit. Kaya bawat bansa ay pumaroon-paroon upang intayin sa araw ng Pentecostes ang na sila'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. Yan po yung kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang Espiritu Santo. At makikita po natin na sa lahat ng mga bansa sa ilalim ng langit ay pumunta po roon. Kaya nagkatipon sila. At nang marinig nila, sabi niya sa 6, ang ugong na ito ay nangagkatipon ang karamihan at sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Kaya sa pagkakataong yaon ay talagang pinuspos sila ng kapangyarihan galing sa itaas at sila'y sinangkapan at sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Kaya ito po ay katuparan upang sa kanilang pangangaral ay mayroon pong abis at kapangyarihan na mula po sa ating amang kataas-taasan. Kaya napakahalaga po na tayo po ay makatanggap ng Espiritu Santo o makilala natin ang Diyos na Espiritu Santo. Ang Diyos na kumatawan sa Diyos Espiritu Santo na walang iba po ang ating amang Dr. Jose Rizal. Kaya ito po, kung inyo pong patuloy na susubaybayan ang pangangaral dahil isisiris din po natin ang pangangaral tungkol sa tatlong persona, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Doon po ninyo maintindihan kung bakit si Amang Hube, Dr. Jose Rizal, ang siya pong talagang Diyos, ang kataas-taasan. At ngayon po ay ating pong babalikan ang pangalawang talata kung paano tayo mapasama sa tunay na iglesia. Sa Marcos 16:15-16, ito po ang nasusulat ayon kay San Marcos. Ito po ang nasusulat sa aklat po ni Marcos, Kapitulo 16:15-16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya kinakailangan na ang tao po
ay sumampalataya. Kinakailangan po ang sampalatayanan ay ang salita ng Diyos. Tanggapin natin ang salita ng Diyos na siyang katotohanan. At dito po sa Ebanghelyo ng ating Ama na ang lahat sabi niya na sumasampalataya ay mabautismuhan, ay maliligtas. Kaya mayroon pong assurance ng ating Ama. Mayroon po siyang dineklara na ang tao talaga pag sumampalataya at siya'y mabautismuhan sa kanyang dakilang pangalan ay maliligtas. Datapwat may pasubali. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya maliwanag po na napakahalaga ang pagsampalataya. Sapagkat sa ilalim ng pananampalataya ay yun po yung paniniwala natin na ang Diyos ay totoo, ang kanyang mga salita ay totoo at mananatili kailan paman. Kaya napakahalaga po ang pangangaral, napakahalaga po ang sumampalataya at ang tao ay dapat po mabautismuhan sa pangalan ng Espiritu Santo. Kaya nga, napakahalaga po na ang bawat isa sa atin ay makakilala sa tunay na Diyos, buhay na Diyos na dapat sampalatayanan at tanggapin upang mabautismuhan sa pangalan ng Espiritu Santo. Kaya nga, napakahalaga po ang pangalang Huberexal. Napakahalaga po natanggapin at makilala ang kanyang bagong pangalan. Kaya, isa pa pong talata sa Aklat po ng Gawa 2:47 ay tutunghayan po natin ang talatang ito. Balikan po muli natin ang Gawa ng mga Apostol 2:47, Kapitulo 2, versikulo 47. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kaya, ano po ang binabanggit upang tayo'y mapasama? Ang tao po na nabautismuhan, na ito po ay nagpupuri sa pangalan ng Panginoon, sabi niya po kung sa English, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya tayo po ay idinaragdag sa tunay na iglesia, sa tunay na pananampalataya, at higit sa lahat, yung mga nangabautismuhan po. Sapagkat kung itataas natin ang basa, ito ang mga taong nananatili at sila'y nabautismuhan at sumasama po sa pagkakaisa sa templo, sa pagputol-putol ng tinapay, sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Kaya, ulitin po natin ang pagbasa sa 47 ng Kapitulo 2 ng Aklat ng mga Gawa na ang mga taong nabautismuhan sa panahong yaon ng araw ng Pentecostes na ito po ang siyang tumanggap sa Espiritu Santo na kapangyarihan galing sa itaas at sila'y nasangkapan sa araw na yaon. Sabi niya na nangagpupuri sa Diyos. Bakit hindi po magpupuri? Sapagkat nakilala nila ang Espiritu Santo at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kaya kanino po niya idinagdag sa tunay na iglesia, sa mga mananampalataya sa mga panahong yaon na nagkakatipon noon sa bayan at sila po sa Upper Room, sila po ay nagkatipon, 120 po nakatao roon kasama ang ating mahal na Inang Birhen Santa Maria Mamela Celis na nagantay sa araw ng Pentecostes. At ang lahat ng mga apostol ay nasangkapan sapagkat yun ang pangako ng Diyos na mag-antay muna sila sa bayan hanggang sa sila'y masangkapan ng Espiritu Santo upang sa kanilang pangangaral ay mayroon pong kapangyarihan. Kaya mga magulang ko at mga kapatid,
ay kailangan tayo'y maidagdag sa tunay na iglesia. Kailangan tayo na mapasama sa tunay na iglesia. Kaya nga, saan po na idadagdagan tao? Sa tunay na iglesia. Yaong mga sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng Espiritu Santo sa ating amang Hobe, Dr. Judge Tilihaw. Kaya, isa pa pong talata sa aklat ng Efeso. Kapitulo 5:23. Ito po ang nasusulat sa Kapitulo 5:23 ng aklat ng Efeso, ayon kay Apostol Pablo. Sabi niya, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Maliwanag naman po talaga yan. Pag nag-asawa na po ang mag-asawa na isang lalaki at babae, ang pangulo po doon ay ang kanyang asawang lalaki at pasasakop ang asawang babae sa kanya. Gaya naman, sabi niya, ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya maliwanag na ang Diyos ay siyang pangulo sa tunay na iglesia. Ang iglesia ng Diyos na buhay, at siya rin po ang tagapagligtas sa iglesia o sa katawan. Sa ating pong tinalakay sa nakaraan na ang ibig sabihin po ng iglesia ng Diyos ay ang katawan, na ang katawan ay tayo o kayo na mga mananampalataya sa pangalan ng ating Ama. Kaya napakahalaga po na ang tao ay mapasama doon sa tunay na iglesia ng Diyos upang ang kaligtasan ay ating matamo. Sapagkat ang promesa ng Diyos ay kaligtasan ng ating pong kaluluwa at gayon din po ang ating pong katawan. Kinakailangan po tayo'y magtamo ng pangakong ito. At tayo po ay makatahan sa kaharian po ng Diyos. Yan po yung mahalaga, na tayo po ay makatahan o makasama ng ating Ama sa kanyang paghahari bilang ating Ama, at tayo po ay kanyang mga anak. Kaya yan po yung tinatawag natin na God's family. Kaya napakahalaga po sa buhay natin na tayo maglingkod at tayo po ay makakilala sa tunay na Diyos. Kaya habang may pagkakataon, habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong paglilingkod, tayo po ay dapat mapasama sa tunay na iglesia upang ito po ay siyang magkakaroon ng tunay na kaligtasan ayon sa pangako ng ating Amang kataas-taasan. Ngayon po, pangalawang tanong sa ating pong pagpapatuloy, kung tayo'y wala sa ilalim o sa loob ng iglesia at hindi natin po ito'y tinanggap at hindi tayo mapapasa ilalim, mayroon po kayang kaligtasan sa mga hindi po kumilala at sa mga taong ayaw pasakop sa tunay na iglesia ng Diyos? Pakinggan po natin ang sinasabi ng aklat ng Apokalipsis 22:15. Huling aklat po ito sa banal na Biblia o sa kasulatan. Kapitulo 22, versikulo 15. Nanga sa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Kaya ano po ang sabi niya? Nasa labas ang mga aso. Ito po ay symbolical meaning po ito. Ang aso ay yun po sa banal na Biblia ay ito po yung binabalikan niya ang kanyang sukayan sa
upang kainin ito. Ibig sabihin, yung mga bagay na ito ay hindi maganda, binabalikan pa rin. Kaya, yun po ay kaugalian po ng aso. Kaya, yan po ay sinisimbolo sa mga tao na hindi po marunong kumilala sa Diyos. Mga taong tumatanggi sa salita ng Diyos. Mga taong ayaw sumampalataya sa Diyos. Mga taong ayaw pong magpasakop sa Diyos. At higit sa lahat, sa mga bagay na pangako ng Diyos, ay ito po ang sinasabi niya, nasa labas po. Ano po, bakit nasa labas? Ito po kasi yung kaharian ng Diyos, na nais niya na tayo makarating po doon. Yun yung kanyang pamana, ayon sa aklat ng Mateo 25:30 hanggang sa 34, na sa darating na panahon na sa paghuhukom ng Diyos, pagbukod-bukod din niya ang mga tupa sa mga kambing. Kaya alam natin, simbolo rin po muli yun. Ang mga tupa ay ang mga taong sumampalataya at kumilala at tumanggap sa kanyang dakilang pangalan. Ngunit, ang mga kambing, yan yung mga simbolo ng mga taong ayaw pong pasakop, matitigas ang ulo na sumusuwag sa aral po ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin. Kaya gayon din po ang simbolo ng aso at gayon din po sabi niya ang mga manggagaway, ayan po yung mga mambabarang, mangkukulam. Ayan po ang ibig sabihin ay hindi po ito'y mapapasama sa kaharian ng Diyos. Nasa labas po ng kaharian yan. Ibig sabihin, wala pong kaligtasan. Ayon po sa talata. At ang mga mapakiapid. At gayon din po sabi niya ang mga mamamatay tao. Kaya hindi ko na po ito'y bibigyan pa ng malalim na diin ang mapakiapid. At gayon din po ang mamamatay tao. Dahil maliwanag po yan na ang kasama po sa 10 kautusan mula noon nung mangaral po si Moses at tinanggap niya ang 10 utos. Kasama po ito. At mga taong mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang number 1 na Diyos-Diyosan, ang tao ay naglilingkod sa salapi, hindi sa Diyos. Naglilingkod sa mga bagay na ang tao ay nasisilaw sa mga nasa sanglibutan. Yan po ay na ang tao, sabi niya, ay naglilingkod sa mamon, hindi po sa Diyos. At sabi niya, at ang bawat nag-iibig at gumawa ng kasinungalingan. Kaya ito po ay ayaw ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay hindi po, totoo sa harapan ng Panginoon. Na hindi tayo po maging totoo sa paglilingkod at tayo po ay magiging isang sinungaling sa harapan ng ating Ama. Kaya nais ng Diyos na tayo po ay maging tapat at totoo at tayo po ay makakapiling niya sa kanyang banal na kaharian, sa kanyang paghahari sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang Diyos ay bababa, mananaog buhat sa langit, at tayo po ay kanyang paghaharian na kanyang mga anak. Kaya mapalad po ang mga daratnan niya sa ilalim ng tunay na pananampalataya at nananatili hanggang sa ngayon at nag-aantay sa kanya pong pagpapakita. Kaya mahal tayo ng Diyos, mga magulang ko at mga kapatid, sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng dako, mga kapatid natin na mga nagpapatuloy sa kabila ng mga kapagsubukan at sa panahon natin ng pandemya, huwag tayong humiwalay, huwag po tayong manghina ng kalooban, kundi tayo po ay magpatuloy sa ating pong paglilingkod sa Kanya, sapagkat kung tayo po ay maglingkod, mayroon po tayong kaligtasan. At ang kaligtasan po ay hindi lamang po sa panahon na sa araw po ng kanyang paghuhukom ay ang tao maliligtas, kundi higit sa lahat, mula ngayon na tayo po ay sumampalataya at lumapit at tumanggap sa Kanya, andun na po yung pangako ng Diyos. Maliligtas ang tao sa karamdaman o sa sakit. Ang tao po ay Kanya pong protektahan sa lahat ng uri ng masama at kapahamakan sa buhay. Yan po ang ating Diyos sa Kanyang banal na pangako. Kaya kung ating pong titignan ang talata at ating pong muling ito'y namnamin, ay maliwanag po na ang ililigtas po ng Diyos ay mga napapadoob po sa tunay na iglesia.
Kaya nasa labas po talaga ang mga taong ayaw sumampalataya. Yan po ang maliwanag po sa mga talata na ating binasa. Kaya sa lahat po ng mga kapatid sa ilalim ng pananampalatayang makarisan, tayo po ay pasakop sa tunay na iglesia upang sa gayon ay sa ating pong pag-aantay sa ating Ama sa kanyang pagpapakita ay tayo po'y makakaasa na mayroon po tayong kaligtasan. Maliligtas ang katawan na ito at ang ating pong kaluluwa. Kaya yan po ay pangako ng Diyos at makakalasap po tayo ng tunay na kapayapaan, katarungan at higit sa lahat, tayo po'y kanyang makakapiling sa kanya pong tunay na iglesia. Kaya nga, babasahin po natin at itaas po ang talata. Bakit po sinasabi po niya na sa labas ang mga aso at mga manggagaway, mapakiapid at gayon din po ang mga taong talagang puspos ng kasinungalingan. Sa aklat po ng Apokalipsis, itataas lamang po natin ang basa. Simulan natin sa 1 po hanggang sa 9. Na ang tinutukoy po nito yung ipinakita po ng Diyos kay Juan the Beloved, na ito po ay tungkol sa kaharian sa kapitulo 21 mula sa 7 hanggang sa dulo ng kapitulong yaon hanggang 26 ay mababasa po natin ang gawa po ng Diyos tungkol po sa kanya pong ipinakita at pinamalas sa pangitain sa pamamagitan ni Apostol Juan. Ito po ang tungkol sa kaharian. Kaya sa ilalim ng kaharian ay ganito po ang sabi niya mula sa 1. At ipinakita niya sa akin, sabi po ni Juan, ang isang ilog. Anong uri ng ilog? Ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos. Kaya kung luklukan, ito po ay kaharian. At ng kordero, versikulo 2. At sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay. Yan po ang ating Ama. Siya po yung puno ng kahoy na buhay, na namumunga ng 12 iba't ibang bunga, na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pagpapagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. Kaya pagka ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos, na ang mga taong napaloob sa tunay na iglesia ay makakasama niya sa kanyang paghahari, sabi niya rito, hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naroroon. At siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Kaya maliwanag, maglilingkod na lamang po ang mga liligtas. And then, versikulo 4, at makikita nila ang kanyang mukha. Kaya mukha, talagang makikita natin. At ang kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. Kaya, ito po ay napakahalaga. Hindi po ito'y literal po na sa ating noo ay nakasulat po. Kung titignan mo ang mga mananampalataya, wala naman talaga nakasulat. Ito po ay nasa kaisipan, na itatak na sa kaisipan ang aral, ang pangalan ng Diyos. Na ito po ay lagi natin naiisip, naaalala na ang pangalan ng Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating Amang Hubereksal, na Diyos na kataas-taasan. And then, sabi niya sa versikulo 5, at hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi mangangailangan ng liwanag ng ilawan. Hindi na natin kailangan doon ng kuryente. At ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila'y
maghahari magpakailan-kailan paman. Kaya paghahari po ng Diyos ang tinutukoy. Makakapiling mo talaga ang Ama sa kanyang paghahari. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta. Kaya Diyos din po nila Abraham, nila Isaac, ang mga propeta sa panahon ng lumang tipan, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyaring madali. 7. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Aklat po ng Apokalipsis ang tinutukoy po. Kaya hindi po yung whole Bible ay magkakamali po tayo. Pag tinutukoy po natin ang buong kasulatan mula sa lumang tipan hanggang sa bago, ang tinutukoy niya ang aklat ng Apokalipsis sapagkat nandito po ang katuparan tungkol sa pangako sa buhay na walang hanggan at ang kaharian na nag-aantay para sa kanyang mga anak, ang mga tumanggap at sumampalataya sa kanya pong dakila na pangalan. Sa 8 po, versikulo 8, at akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Kaya iisa lamang po talaga ang dapat sambahin. Iisa lamang po talaga ang dapat paglingkuran na Diyos. Iisa lamang po ang Diyos. Kaya nga, iisa lamang po ang Iglesia. There is only one faith, one baptism, one Lord. Kaya mayroon lamang isang Panginoon na dapat kilalanin at paglingkuran, sampalatayanan at bigyan po ng mataas na papuri at ng pagsamba. Kaya mga kapatid, sumusubaybay sa ating pong pangangaral ay muli ay ating po kayo inaanyayahan ay pagpatuloy po ninyo ang pagsubaybay. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na tagapagligtas. Diyos na magbibigay sa atin ng protection. Maging sa sakit na COVID-19 po. Ang Diyos, kung ating sampalatayan na ito po ay walang pag-aalinlangan, lalong-lalo na kung tayo po'y mapapaloob at mapapasailalim at mapasama sa tunay na iglesia, ay makakaasa po tayo na ang protection ng Diyos ay sa atin. Kaya nga, sa lahat po ng mga kapatid po natin sa paglilingkod na ito, huwag po tayong tumigil. Huwag tayong panghinaan ng loob sa kabila ng mga pagsubok na ito ng pandemya na tayo kung minsan ay hindi na makapaghanap buhay, pero umasa po tayo na ang Diyos ay mayroon po kaparaanan. Tayo po ay huwag maghimagod at huwag maghinayang sa ating pong pananalangin o pagdarasal, sapagkat ang Diyos ay totoo at tunay na siya po ay nangako. Hindi tulad po ng tao na pagka nangako ay napapako. Alam na natin kung ano po ang mga taong patuloy na nangangako. Lalong-lalo na pag dumating na po muli ang eleksyon. Kaya maraming pangako dito, pangako doon. Lahat ng bagay ay sinasabi natutuparin. Ngunit pagkatapos po noon ay hindi na po matutupad yon. Ngunit ang Diyos na nangako na siya rin po ay napako sa krus, katulad ni Jesucristo, na lahat ng bagay na kanyang sinabi ay mayroon pong katuparan sapagkat ang Diyos ay hindi po sinungaling at hindi po kailanman ang Diyos po ay mapagpaliban sa kanya pong mga
sinalita o kanyang sinabi sa mga kasulatan. Kaya mga magulang ko at mga kapatid, muli, dito po tayo nagtatapos sa ating talakay at muli magandang gabi po sa inyong lahat pagkat 1:16 na po ng madaling araw, umaga na po. Kaya mga magulang ko at mga kapatid, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong tinatalakay. Lang ko at mga kapatid, sa susunod po nating talakay, inyo pong subaybayan, ang 3 pong persona ay ating pong isisiris ito, ang ating Ama at Anak at Espiritu Santo. Ito po yung tinatawag na tatlong Trinidad o Trinidad. Kaya mahalaga po na maintindihan natin ito. Yan po ay dapat natin subaybayan sapagkat uunahin natin ang Ama na si Jehovah, sino po ang kumatawan po nito, at ang susunod po ay ang Anak, at yan po ang ating Panginoon Kristo, at gayon din po ang pangatlo, ang banal na Espiritu Santo. Kaya subaybayan nyo po, huwag nyong kaligtahan na ito po ay pakinggan at i-click o i-on sa ating pong mga pagpapatuloy sa ating pong pagtatalakay. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid.